Ang lihim ng mga nakaputing kapa. Ayon sa mga matatandang babaylan ng Mindanao, ang mga nakaputing kapa ay dating mga taong nagsimulang tumira sa Tagkabana daan-daang taon na ang nakalipas. Sila ay mga mananampalatayang tagasunod ng isang kulto na tinatawag na Lusaw Liwanag. Pinaniniwalaan nila na sa pamamagitan ng ritual tuwing ika-6 ng kabilugan ng buwan, maaabot nila ang walang kamatayang liwanag. Isang gabi, isinagawa nila ang tinaguriang pagtawid, isang seremonyang dapat magdala sa kanila sa langit. Nagsuot sila ng puting kapa at naglakad sa gitna ng ilog. Hawak ang mga lamparang gawa sa buto ng ibon at langis ng bangkay. Sa mismong gitna ng seremonya, lumamlam ang langit. Nagdilim ang buwan, lumamig ang tubig, at ang bawat isa sa kanila ay nilamon ng ilog. Ang kanilang mga katawan ay hindi na kailanman natagpuan. Subalit tuwing ika-6 ng kabilugan ng buwan, sila ay muling naglakad. Hindi bilang tao, kundi bilang multong nawalan ng kapayapaan. Mga kaluluwang nakakulong sa prosesyon, hindi makapunta sa langit, hindi rin makabalik sa mundo ng buhay. Nahuli sa gitna, naglalakad, paulit-ulit sa parehong ilog na naging kanilang libingan. Ano ang gusto nila? Hindi sila basta multo lamang. Sila ang mga nilalang naghahanap ng kapalit. Ang sinumang makakita sa kanila o sumama sa kanila habang sila naglalakad ay maaaring mapabilang sa kanilang hanay. Minsan, ginagamit nila ang mga mahal sa buhay ng isang tao, gaya ng ginawa ng kapre kay Aling Miling, para hikayatin ang kaluluwa na sumama sa kanila. Si Kaloy ay muntik nang naging isa sa kanila, at ang batang babae, ang dalagitang lumapit kina Kaloy ay hindi na ganap na tao. Isa siyang kaluluwang nakaligtas sa pagtawid ng kanyang mga ninuno, naghahanap ng paglaya para sa kanyang lola na isa ring bahagi ng kulto noon. Noong tinulungan siya ni Kaloy, iyon ay panandali ang biyaya, isa sa pagkakataong binigay ng mga espiritu para makawala ang isa sa kanila sa sumpa. Ngunit matapos iyon, bumalik ang prosesyon at bawat taon mas marami na ang kanilang kasama.